the Lord who heals you. So ito yung sinasabi, pangatlo, a covenant of wellness. So ibig sabihin, ito yung isang tipan ng kaayusan. Ang pangako ng Diyos na proteksyon sa kanyang mga tao mula sa mga sakit ay nagpapahiwatig ng kanyang espesyal na pangangalaga para sa kanyang mga tao mula sa sakit na nagpapahiwatig ng kanyang para sa kanyang pinagtipang mga tao. So ito yung sinasabi, God's protection. So isang mapagpalang umaga po sa ating medium viewers, Doña Erling Mercado. So good morning sa iyo, Doña. So kaya nga ito yung sinasabi na sa Psalm 91 verse 10, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. So ibig sabihin, ito yung protection ng Diyos, walang kapahamakan na darating sa iyo, walang kapahamakan na lalapit sa iyong tahanan. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan dahil tayo pinangangalagaan. So kung mayroon mang kapahamakan na dumarating sa mga tao, iyan ay ginigising ka ng Panginoon upang pag-isipan mo, pagsisihan mo, at ikaw ay makapagpanumbalik sa Panginoon. Kaya pinapahintulutan ng Panginoon yung mga kapahamakan dahil sa ginigising ka ng Panginoon upang maglingkod, upang pagsisihan, upang bigyan mo siya ng oras. So kaya ito yung sinasabi na kapag binibigyan natin siya ng panahon, ang pangako ng Panginoon, walang kapahamakan na darating sa iyo. Walang kapahamakan na lalapit sa iyong tahanan, sa iyong tulda. So ibig sabihin, ito yung divine protection na binibigyan diin. Ang pangako ng Diyos na puproteksyonan na ng kanyang bayan mula sa kapahamakan. So kaya nga, ito'y sinasalamin nito ang katiwasayan at kapayapaang nagmumula lamang sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya God's presence, so ito yung presensya ng Diyos na patuloy sa tulda, ibig sabihin sa tahanan, ay sumasagisag sa isang lugar na tirahan na nagpapahiwatig na ang proteksyon ng Diyos ay umaabot hanggang sa kung saan ka nakatira at naninirahan. So ibig sabihin, saan ka man pumunta, saan ka man nakatira, saan ka man dakong, saan ka man lugar. Ito yung pangako ng Panginoon na walang kapahamakan, walang aksidente, walang kapahamakan, walang mga tukso, walang mga hamon na hindi ka iingatan ng Diyos. So iingatan tayo ng Diyos saan ka man naroon. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya yung mga tao na nakakaranas ng mga kapahamakan, ibig sabihin, yun ay ginigising ka ng Panginoon upang pag nilay-nilayan mo ang iyong ginagawa kung ikaw ba ay yung ginagawa mo ba ay nakakalwalhati sa Panginoon. Ginigising ka ng Panginoon upang maglingkod ka at pag nilay-nilayan mo kung tama ba yung ginagawa mo. So kaya nga, ito'y itinatapok nito ang lapit ng pangangalaga ng Diyos sa bawat aspekto ng ating buhay. Na dapat tayo magtiwala lamang sa pangako ng Diyos. Ang mga mananampalataya hindi hikayat na umasa lamang sa pangako ng Diyos para sa kaligtasan, pagpapalaya, kahit na mapanghamong kalagayan. So ipinapakita nito ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng banta, sa lahat ng mga panganib, ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagliligtas sa bawat isa. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung dapat natin gawin, rely on God's protection. So kailangan lamang tayo na umasa lamang sa Diyos, magtitiwala sa Diyos sa isang kalasang laban sa pinsala at panganib sa iyong buhay. So kailangan may time tayo sa Panginoon. Dahil ang pangako ng Panginoon, walang kapahamakan na lalapit sa iyo. So kung may kapahamakan, ibig sabihin, wala kang nag-ulap na sa Panginoon. Wala kang panahon sa Panginoon. Dahil ito yung sabi ng Panginoon, na poproteksyonan niya tayo. Ano pa ang dapat natin gawin? Magpahinga tayo sa kanyang presensya. Makakahanap tayo ng kapayapaan sa pagkaalam
na ang proteksyon ng Diyos ay pumapalibot sa iyong tahanan at sa iyong mga mahal sa buhay. So yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga mahalaga na tayo naglilingkod sa Panginoon. Dahil napakadami na mga gawa ng kaaway na naglipanas sa libutan. So kailangan natin ng proteksyon na lumakad ng may pananampalataya. Mamuhay ng may kumpiyansa na naniniwalang binabantayan ka ng Diyos. Anuman ang mga pangyayari, binabantayan ka ng Diyos. Yan ang dapat nating panghawakan. Dahil tayo nagtitiwala, ito yung assurance natin. Assurance ng Diyos, assurance natin sa Diyos, ito yung katiyakan ng kapangyarihang proteksyon ng Diyos na naghihikayat sa mga mananampalataya na makakahanap ng katiwasayan sa kanyang pangangalaga. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ang paglakad sa mga daan ng Diyos ay tumitiyak sa kanyang banal na pagtatakip at pangangalaga. So kaya nga ito'y sinasabi na siya lamang ang nangangalaga sa atin. Kaya nga bilang mga mananampalataya, kailangan natin gawin sa ating pang-araw-araw pamumuhay, walk in obedience. So kailangan natin lumakad sa pagsunod. Iayon natin ang ating buhay sa salita ng Diyos. Iayon natin ang ating buhay sa salita ng Diyos. Sa ating pananalita, salita ng Diyos. Sa ating iniisip, salita ng Diyos. Sa ating kinikilos ay salita ng Diyos upang maiayon natin ang ating buhay sa salita ng Diyos. Pinipiling mamuhay ayon lamang sa kanyang mga utos. Kaya kung gusto natin na mamuhay ayon sa kanyang salita, ang pag-uusapan ay salita ng Diyos. Ang iisipin ay salita ng Diyos at ang ating ikikilos ay salita ng Diyos upang maiayon natin ang buhay natin sa salita ng Diyos. So dahil ito yung utos ng Diyos sa atin, kaya nga mahalaga, sabi niya sa Luke chapter 11, verse 28, "Blessed are those who hear the word of God and obey it." So ibig sabihin, ito yung sinasabi na nagbibigay diin sa kalagahan ng hindi lamang nakikinig ng salita ng Diyos, kundi aktibong pagsasabuhay nito. Na binibigyan diin ng Panginoon Kristo na ang pagsunod sa Kanya bilang ang landas tungo sa tunay na pagpapala. Tunay na pagpapala. Ibig sabihin, pagpapalang complete. Complete healing, pagpapala sa spiritual, physical, financial, at emotional na pagpapala. Ito yung tunay na pagpapala na binibigay ng Diyos dahil sa pagsunod natin. Ito yung kondisyon para tayo pagpalain sa financial, spiritual, physical, at emotional na pagpapala. Kailangan natin sundin ang salita ng Diyos. Na hinihimok ang mga mananampalataya na isama ang mga turo ng Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay at mga aksyon. So kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung magtiwala sa kapangyarihan ng pagpapagaling ng Diyos, umasa sa Diyos bilang isang manggagamot sa mga oras ng physical, emotional, financial, at spiritual na paghihirap. So umasa lamang para sa mga pagpapala, kapangyarihan ng pagpapagaling ng Diyos. Dahil sinasabi niya sa banal na kasulatan sa Psalm 147 verse 3, "He heals the brokenhearted and binds up their wounds." So ibig sabihin, ito yung sinasabi, ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapagaling, lalong-lalo na sa mga nasusugatan or nasugatan sa damdamin or nagdadalamhati, na tinitiyak nito sa bawat mananampalataya na ang Diyos ay malapit sa kanila, sa kanilang sakit, at handang ibalik at aliwin sila ng Diyos, na sinasalamin ito ang kanyang malalim na habag at pangangalaga sa mga babag ang puso, sa mga naghihinagpis, sa mga broken-hearted, sa mga sawi sa pag-ibig, sawi sa lahat ng mga pangangailangan, sawi sa financial, spiritual, physical,
So kaya nga emotional. So kaya nga ito'y sinasabi na iwasan ang spiritual na kapabayaan. So kaya iwasan natin. Bigyang pansin ang mga tagubilin ng Diyos na tinitiyak na manatiling buo ang ating spiritual at physical na kagalingan. Sapagkat kapag malakas ang ating spiritual, ang physical na kalusugan ay magiging malakas din. Kaya nga sinasabi niya sa James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. So, ibig sabihin, huwag lamang tayong makinig ng salita ng Diyos. Kaya ninyong dayain ang inyong sarili. Gawin ninyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi na binibigyan din ng kalagaan ang pagiging tagatupad ng salita ng Diyos, hindi lamang tagapakinig. Ito'y nangangailangan ng aktibong pagtugon sa mga turo ng Diyos na nagpapaalala sa mga mananampalataya na ang tunay na pananampalataya ay pinapakita sa pamamagitan ng mga gawa, hindi lamang kaalaman o pagkilala. So, kailangan natin isa isip, isa puso, isa buhay. Kaya ang ating pananalita ay salita ng Diyos, ang ating pag-iisip salita ng Diyos, at ang ating pagsasabuhay ay salita ng Diyos, kilos. So, kaya nga bilang mga mananampalataya, ngayon, inaanyayahan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya bilang manggagamot. Makikinig ka ba sa Kanyang salita? Lumakad ka ba sa Kanyang mga daan? At maranasan ang Kanyang mga pagpapagaling at proteksyon sa bawat bahagi ng iyong buhay. So kaya kapag ikaw ay tinatanggap mo ang paanyaya ng Panginoon, mararanasan mo ang Kanyang pagpapagaling, ang Kanyang pagpapala, ang Kanyang pagpapalambaling, ang Kanyang pagpapatawad, at ang Kanyang total, complete na pagpapala, financial, spiritual, physical, at emotional na pagpapala. Yan ang pagpapala mararanasan sa pamamagitan ng pagpapagaling at proteksyon ng Diyos sa bawat bahagi ng iyong buhay. Kaya nga, ito, I am the Lord who heals you, na nagpapaalala sa bawat isa sa atin ang malalim na koneksyon sa pagitan ng ating pagsunod sa Diyos at sa Kanyang paglalaan ng pagpapagaling at proteksyon. Kaya nga, magtiwala tayo sa Diyos na Siya ang nagpapagaling, ang Panginoon ang nagpapagaling, at lumakad sa Kanyang mga pangako ngayon. Maaasahan ba tayo ng Diyos na lalakad tayo sa Kanyang mga pangako ngayon? Kaya nga kung yes ang sagot mo, tayo magtiwala sa Kanya, maniwala ka na ikaw, ako, tayong lahat, Siya ang magpapagaling sa atin dahil Siya ang ating Panginoon na nagpapagaling. So kaya nga, kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ang nagpapagaling, sa iyo, sa ating lahat, ito lamang ang tanging paraan na tayo maniwala sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Repeat after me, sundan natin ang panalangin ito na Siya ang nagmamayari ng ating buhay, Siya ang ating Panginoon. Sundan natin ang panalangin ito, Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong buntong na anak upang mamatay sa aking lugar, at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita. Nagtitiwala ko, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Mula pagkabata hanggang sa ngayon, sinasadya man ito or hindi sinasadya, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at pinaniyakin sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyo walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po ang mag-ari sa trono ng aking buhay at sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ay sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.